kabayan, welcome to my vlog. Ngayon ay magluluto tayo ng fish apritada on my version. Ah, i-share ko lang yung menu na version ko. Bali, prepare muna natin yung mga kailangan. Ngayon ay malapit nang maluto yung fish apritada natin, mga kabayan.
Kunting takip muna. Bali, tapos na po yung Pangmalakas ang ulam namin. fish apritada natin mga kabayan. Yan. At magpre-prepare na para laban na. Kung kanina pa nag-ML. Guys, mythical ano tayo. Para ano yan, paglaban kay Chokes. Chokes TV. Bali, tapos na guys. Ito na yung Yan na fish guys. apritada natin. Yan. Power yan guys. My own version. Yan. Ayan, yung kasama ko, nag-aantay na. Yan na tayo guys. Talagang pampalaki ng ano yan. Muscle. Filipino food tayo syempre. I love Philippine. I love Philippine. Shoutout nga pala kay Bali, ito na po. Tapos na yung fish apritada natin. Yun. Guys, ito na guys yung pangmalakasan ng ulam. Kain na. Kain na tayo. Kain na tayo mga kabayan. Simpleng buhay ng mga OFW. Makasurvive lang. Ayan. Maganda pag harapin mo pa. Kita yung tayaan. Pilipino pag kumakamay. Masarap. Ito nga yan style. Pati lang. Guys, ito na sinasabi ko guys na guys kami yung mga pinaglihi sa pugi kaya siyempre tulog kami kagalang muna sa halik sa isda guys ganun. Malayo yung mahal. Sarap ng pagkadali mo pre. Guys sarap. Abangan nyo bukas lulutuin na yung pating. Baby shark. Baby shark. Baka sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung benefits ng carrots guys, ito yan guys yung gamot sa mga taong baog ha. Pag kumain kayo ng carrots hindi kayo mababaog. Ito namang sili pangontra sa COVID. Kailangan lagi kayong kumain ng spicy para hindi makatalag yung virus guys. Pag napanood nyo to guys yung vlog namin, paki-like na lang mga kabayan, tsaka paki-share na rin para marami pa kayong masusubaybayan sa vlog namin. Okay, kami yung mga pinaglisa po kayong mga sila ni San Wilford yan guys. Kami hindi retoke to, talagang kami yung mga I love Philippine. Yan naman, Pilipino kami, tayo lahat. Hindi kailangan mag-retoke. Hindi ng mga tiger lock namin. At saka makita ng mga braso namin. Kaya guys, ganun guys. Alam nyo guys, yung mga iniisip namin dito kung paano makauwi ng Pilipinas ng Sobrang hirap dito. ng ano, Sobrang hirap. makauwi ng Business ligtas, walang sakit, makasama yung mga pamilya namin. Dinadala na lang sa video.
Kaya gumawa lang kami ng ganitong vlog guys para matakpan yung mga kalungkutan. kalungkutan ng aming mga damdamin. Oo, mukha kaming walang problema pero sa loob namin meron. Lahat ng mga kabayan, mga OFW, ganun yung nararamdaman. Kaya tibay lang at tiwala sa ganitong taas. Ganun. Kain lang habang may makain. Kahit naghihirap na, no? Kaya sa mga pamilyar namin dyan na may mga saloobin din, kayo mag-alala, hanggat buhay may pag-asa. Huwag lang kayong manghinaan ng loob. Pilipino tayo. Mga kapwa OFW, Ano. ano lang, tibay ng loob lang. At shout out nga pala sa mga lahat ng OFW. Lahat sa amang sulok ng mundo. Sa amang sulok ng mga bansa. Shout out sa inyo. Tibayan nyo ng mga loob nyo. Kaya natin to. Kaya sa inyo. Pilipino. Tayo ang mga Pilipinong palaban. Palaban tayo kahit anong mga pagsubok ang dumarating. Alang-alang sa mga pamilya natin. Kaya yung lungkot, atin na lang yun. Huwag natin ipagkalat masyado para hindi tayo masaktan. Daanan na lang sa video. Daanin lang sa video. Shout out sa lahat ng mga kapwa OFW na tulad namin na nahihirapan. Tatag lang. Kaya natin to. Guys, yung mga gusto naming makasama yung mga mahal namin sa buhay, katulad yan, isda. Ito, kaya na lang. Yung gusto mong sanang mahalikan, isda na lang. Ito lang is pampagood vibes kayo. Pampawala lang stress. Yan, guys. Guys, pangalawang takal ng kanin guys. Kailangan, sabi ng mga doktor, Shout out mo yung tatay natin. oh, Shout out mo yung tatay natin. yung Tatay natin. oh, Tatay dito. sabi ng mga doktor guys, kailangan tama sa kain para lumakas yung immune system. Kaya ang mga kapwa namin mga OFW, kahit sa mga hindi OFW, huwag nyo pabayaan yung mga sarili nyo para layo tayo sa sakit. Pero ako, diet ako. Kasi nasisira na yung ano ko. Diet siya. Ako kailangan magabol. Ay guys, yung mga COVID na yan, kaya nating lahat yan. Tayong mga Pilipino, ano lang, pray for us. Kaya pasalamat nga tayo guys, kasi nga yung naging presidente ngayong inabutan ng pandemic ay magaling at saka napakabuti at saka napakamaunawain. Kaya shout out nga pala sa presidente, kay Tatay Digong nating lahat, Lalo sa mga OFW. lalo sa mga OFW, ang dami niyang natulungan. Kaya Kaya mga kapwa namin na pinauwi dahil salamat. nahihirapan na. Kami na lang yung naiiwan. Pero tiis-tiis na lang. kaya salamat kasi nga sa simula nung pagkabata ko, sa totoo lang, siya lang yung nakilala kong presidente na tumulong ng sobra. At siya rin ang presidenteng inabot ng pandemic. Na Kaya kaya niyang tustusan
Kaya pag-pray natin yung Pangulo natin. Kami, dito, ito na mangyari sa amin. Paglaban namin yung presidente. Paglaban o yung Pilipinas. Kasi nga, ang dugo namin ay sulit. Dugong Pilipino. Kaya guys, sa mga kapwa ko Pilipino na may galit kay Duterte, magbago na kayo. Pag-isipan nyo mabuti kung anong nagawa ng leader ng ating bansa. Huwag kayong putak ng putak na walang patutungan. Mas mabuti pang manahimik at ipag-pray nyo na lang. Ganun guys. Sorry sa mga nasagasaan, pero yung sinasabi namin ay galing sa damdamin namin yan dahil alam namin yung nangyayari. Kaming mga OFW, nakikita namin yung sitwasyon ng Pilipinas. Kasi pag nasa Pilipinas kayo, yung mga kapwa nating Pilipino, yung mga basher niyang Pangulo natin, ay hindi nyo kasi alam yung hirap niya na pinagdadaanan, yung sakripisyo niya sa mga kapwa nating Pilipino, mga kababayan natin. Kaya yung mga nandyan na basher, yung mga nagrarally, mag-isip-isip kayo, i-try nyong Tsaka guys, isipin isa pa ito ha. yung kabutihan ng Pangulo natin. 31 years old na ako. Pero banggitin nyo kung sino yung presidenteng nakatulong nung inabotan ng pandemic, na natulungan yung mga bawat pamilya, nag-abot ng pira, ha? Mga ayuda. Mga ayuda, ha? Kami mga OFW dito meron pa, pero Kami dito kami sa- wala kaming nakuha kasi Yep. inuuna yung mga nangangailangan. Iniuna yung mga nahihirapan talaga. Kaya, Kahit pa paano kami makakain kami naman ng 2 beses isang araw, okay Yun. pa sa amin. yun. Kaya guys, pag-pray na lang natin yung leader natin. Pag-pray na natin sa Tatay Digong. Mga basher. Tapos, lahat ng na maging presidente, kukontrahin nyo. Di ba? Pag nakaupo na. Di ba? Basta kami, solid Solid Duterte. Digong. Kahit wala kami dyan sa Pilipinas, nakikita namin yung kabutihan ng ating Pangulo na ginagawa niya sa kapwa nating Pilipino. Yung sakripisyo niya. Kasi kahit maraming nangbabash sa kanya, eh, nandyan pa rin siya. Tignan mo nga yung yung na press con niya, na ngayong pandemic ay sinabi niya nga na ceasefire lang yung militar at saka NPA, tapos yung kung may bakuna na, tapos kung sino mong NPA na maapektuhan ng COVID, hindi niya tanggap niya na magpapagamutin, babakunahan yung NPA, basta wag lang galawin yung militar. Yung ganon kabuti yung Ganun Pangulo. kabuti ang Pangulo. Oo. Ganun kabait yung Pangulo natin. Kaya mga basher, mag-isip-isip kayo kasi yung ginagawa yung pangungontra, hindi nakakatulong yan. Kung di, mas papalala pa yung paghihirap ng bansa natin. Kaya support lang. Support President Duterte. At saka guys, alam niyo naman kung ilang taon na yung Pangulo natin. Siya na yung presidente na matanda na, siya pa yung nakatulong. Ang daming naging presidente na mga bata pa, pero yung inisip, kundi yung kaba ng bayan natin, ang kaba ng bansa Mga natin. bininta yung mga Bininta yung mga ari-arian ng pag-aari natin. Ha? Kaya guys, pasensya sa mga sagasaan. sa mga sagasaan, sa mga malalaking kumpanya na pinagpinta ang pagmamayari ng Pilipinas. Kasi yung iba, sariling lupa natin ha, makin nyo ha, alipin pa tayo ng mga banyaga, di ba? Dapat tayo yung hari doon. Wala Pero sana tayo dito kung Diba? kung yung inumpisahan ni Pangulong Marcos ay tuloy-tuloy, wala sana kami dito na naghihirap din. Sana nandyan kami sa atin, sa bansa natin, na kahit pa paano maganda sana yung buhay. Pero yung Ang mga nangyari? nagdaan, wala na. ang nangyari ganito, lupa natin, di ba? Ang pag-aari ng mga malalaking gusali ay mga dayuhan. Tapos yung mga trabahante Pilipino, di ba? Masakit sa loob natin yun. Mas lalo sa aming lahat ng mga OFW. Kasi nga, bakit andito kami? Nagpakahirap ng trabaho, di ba?
kung pwede naman sa Pilipinas, di ba? Kaya guys, pagpasensya nyo na habang nakain, medyo nag-iimot, pero Oo. tunay yan. Oo. Kasi nga, kalungkutan yung nilalabas namin dito. Kasi pag hindi namin nilalabas to, ang iba, nagsusuicide na, nagpakamatay na dahil sa lungkot. Namamatay na sa gutom. Namamatay sa gutom. Diba? Yung mga kabayan namin na sa abroad. Kaya kami, nakikita namin yung nangyayari sa Pilipinas kasi kung malayo ka, nakikita mo kung ano yung kabutihan at saka hindi kabutihan Yun. sa bansa natin. Kaya kami nakikita namin yung kabutihan ng Pangulo natin. Kaya kami, suporta kami sa Pangulo natin. President. Mga basher, mga nangbabati ko, so, tigil-tigil na kayo kasi hindi, wag yung politika, isipin nyo yung tulong nyo sa Yun. kapwa nyo Pilipinong tulad namin na mahirap na kailangan naman na iangat nyo yung bansa natin, hindi yung puro batikos diyan, batikos sa ginagawa ng Pangulong Kabutihan. Yun lang ang masasabi namin mga kabayan, At ang saka, mga mahal naming namamahala sa Pilipinas. at saka sa mga mahal namin sa buhay, kapag meron mga kamag-anak na makapanood nito sa aming ginawang vlog, kamusta kayong lahat dyan? Nasa mabuting kalagayan pa kami, at saka patapos na kumain. Kaya magpapaalam Papaalam na kami at saka papahinga na. Sige Ah, guys. Bali, ngayon tapos na kaming kumain at saka may konti kaming na-share sa nakikita namin na Kabutihan. nangyayari sa Pilipinas na kabutihan ng ating Pangulo. Kaya yung mga basher dyan, mga nangbabatikos, so shout out ka sa inyo. Shout out sa Sana inyo, ah. God bless. sana God bless sa inyo pag-isip-isipan nyo mabuti. Mm. Sige pre, paalam na. Sige guys. Paalam. Paalam.